And this is your servant bringing to you the Word of God. Kumusta po kayo mga kapatid at mga kaibigan? I know na you have prayed for this. Nakikita natin lalong nag-i-increase yung mga taong nagsusubaybay nito. Not because I believe of the preacher, not because of any other thing, but because of the Word of God. Na kung saan you have prayed, I have prayed. So, before I prepare ng salita ng Panginoon, I prayed for this. And while I am preaching, you are praying. And you know mga kapatid, that's the best po na partnership po natin. So while I am sharing the Word of God, longing with my hearts, crying to bring this to your hearts by the power of the Holy Spirit, I appeal to you that you also pray upang talagang lahat po tayo, by the grace of the Lord, we can worship the Lord. I'll do the preaching, and this is my part in worship. And then you do the hearing, and of course, the assimilating of the Word of God, and that's also worship. So, patuloy po natin na pinag-aaralan, mga kapatid at mga kaibigan, ang aklat na pinasulat ng Diyos kay Apostol Pedro. Again, sinasabi ko po sa inyo, basahin po ninyo ang 1 Peter. Kasi po, simple lang po ang mga talata dito. Talagang makikita nyo ang biyaya ng Panginoon sa gitna ng kung anumang karanasan na daraanan po natin sa sanlibutan ito. At yun naman talaga ang isang dapat na makita po natin. While we can, preach some, sabihin natin, mga spectacular topics, or we can do some mga prophetical, sabihin natin, fulfillment in the current events. And may time o may lugar na gagawin po natin yan. But it is not about sensationalism per se. My goal, my prayer is that if the Lord can use me to strengthen the believers in these last days, then I would be very, very willing to do it. Kasi naniniwala po ako mga kapatid at mga kaibigan na talagang daraan po ang mga tunay na mananampalataya sa tinatawag beginning of sorrows. Hindi naman po ito ang Great Tribulation. The beginning of sorrows, ito po ang tinatawag birth pangs. Yung parang bago manganak ang isang babae, nakakaramdam na siya ng pagsasakit ng kanyang tiyan. Birth pangs. And when you study the scriptures, makikita po ninyo na ganun nga po ang sinasabi. Sabi ng Panginoon, magkakaroon ng mga pestilences, ito na ang COVID-19, magkakaroon ng mga famines, maybe that would be the next thing that will occur. And then global po yan, hindi ito parang isolated lang o localized lang. And then sabi ng Panginoon, these things must come to pass. Okay? These things must come to pass, but the end is not yet. So, kung mapalakas po ang bawat isa sa atin, mga kapatid, then I believe we can double the time wherein when you are blessed with the Word of God, then siyempre ang Banal na Espiritu magtatrabaho sa puso natin. We want that others will also be blessed. So you will do the sharing with prayer and with care. Okay? Ganun po ang goal natin. We believe, sabi ng salita ng Panginoon, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Paano naman sila makarinig kung hindi natin i-preach? Di ba? Ganun po yon. In fact, I'm looking forward na kung dumating man ang Panginoon na ganito, sa ganitong kalagayan po natin, at itong mga preaching po natin ay naitala po ito, na this being, uploaded sa internet. So, may sinasabi kasi sa Book of Acts Acts chapter 2. Kung basahin po ninyo yan, yung prophecy ni Joel na kino-quote ni Peter,
May parte po dyan na sinasabi that whosoever will call upon the name of the Lord shall be saved. And this will be the time of tribulation kasi the sun will be darkened, the moon will be turned into blood, sabi diyan. So that's not our time. And I believe na kahit na sa panahon ng Great Tribulation, maraming mga maliligtas. Pero paano naman sila maligtas kung hindi sila manampalataya? Paano naman sila manampalataya kung hindi sila makarinig? Di ba? So, ito po ang paraan. Maybe, sa panahon na wala na po tayo dito, wala na ang mga tunay na mananampalataya, these people who have heard the word, maybe just passively, parang hindi masyado serious. We are talking about the rapture, pero ang iba siguro nagtatawa pa. Pag nawala na po tayo dito at nagkaroon na ng kaguluhan, baka naman gamitin ng Panginoon ang pagkakataong yaon upang maghanap po sila. May napakinggan ako noon tingnan ko nga sa internet. So, ganun po ang tinitingnan natin na posibilidad. Okay? So, tulong-tulong po tayo. I pray and you pray and then all of us be praying that the Word of God will be spread as fast and even faster than the spread of COVID-19. Okay, so mga kapatid, again, sabi ko sa inyo, this is First Peter. Medyo hinihimay-himay po natin at gusto nating makita ang o kaya't maranasan, hindi lang na makita ang katotohanan, kundi ma-experience at manamnam ng ating kaluluwa ang tamis ng mga katotohanan ito, mga kapatid. Okay? Sabi ko na nga sa inyo, God is not necessarily glorified when we have good thoughts or of the truth. Meaning, hindi dahil alam natin ng doktrina parang okay na ang Diyos sa atin dahil alam natin ng doktrina. No, mga kapatid, mas marunong si Satanas kaysa sa atin. At tandaan po ninyo, God is more glorified when we experience Him and the truth in our lives. Hindi lang po na nasa isipan natin. Okay po, dito sa verse 10. So natapos natin ang verse 9. Ito na pang verse 10. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. Searching what manner of time the Spirit of Christ, which was in them, did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. So ang context po, mga kapatid, sinasabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya, remember itong mga mananampalataya, they were scattered abroad doon sa mga colonies ng Roman Empire during the time. And alam natin ang kanilang kalagayan na talagang naghihirap po sila, dumaraan sila sa mga persecutions, and they really need comfort. At nakita naman natin na talagang maganda ang kanilang perception dito sa mga sufferings. That's why they responded. Doon sa pinag-aralan natin, they responded with responses that glorify God. Grabe po yun, di ba? Ang mga responses nila, continuous dependence. Nagpatuloy sila na nagdepende sa Panginoon kahit na hindi nila alam kung bakit nangyayari sa kanila ang ganong mga bagay. So that is faith. And then, they continue to love the Lord. They continue to love the Lord more than anything. So they continue to love Him not because of what God could give them, but because the more na nakikita nila na ganito pala ang Diyos, kahanga-hanga. So, they become objective in their love, na sila po they learn to love God for who He is, not just for what He has. And then, of course, naintindihan din natin that it resulted into a joyful, inexpressible joy. Grabe mga kapatid, ano? So, parang iba.
parang estranghero or rather strange na mga pangyayari. But that is the normal sa mga tunay na mananampalataya kapag nakafocus po tayo sa Panginoong Kristo. Hindi sa kung anong mga bagay na mawawala o makukuha natin sa sanlibutan ito. Okay? God is the producer of that joy, of that love, and even of that continuous dependence. And in relation to that, sabi ni Apostol Pedro, itong kaligtasan na ito na darating sa inyo in full, itong kaligtasan na ito, pinagsikapan itong alamin, sinisiyasat ng mga propeta sa Lumang Tipan. Sila mismo ang sumulat tungkol sa pagparito ng Panginoong Jesucristo, tungkol sa paghihirap, the sufferings ni Christ, at ang glory to follow. Sila mismo ang sumulat, pero hindi nila naintindihan kung ano ang nature ng kaligtasan na ito. At hindi nila naintindihan kung ano ang o kung kailan at kung sino itong darating na Mesiyas. Mga kapatid, iba kay sa ating kapanahunan, of course. And then, of course, sabi pa dito sa binasa natin, ang ipinahayag sa kanila na mga bagay na ito, it does not serve them. It does not serve them. Meaning, hindi naging quote-unquote benefit sa kanila. Hindi talaga naging parang sa kanilang kalagayan ay nagbigay agad ng comfort like us. But the things na sinabi nila, naging pagpapala po sa atin. Ito ang ibig sabihin. But unto us they did minister the things which are now reported. At ito ay sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na ipinahayag sa atin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At dahil doon, nakita natin o nalaman natin at na-experience natin itong sobra pa na bentahe or advantages kaysa mga lumang tipan na mga believers or even the prophets. And then sa later part nitong verse 12, makita nyo, sabi dito, which things the angels desire to look into. Grabe ito. Meaning, even the angels, mga kapatid, tinitingnan ito na salvation na ito na yun nga, ibibigay sa atin, ipapadala sa atin, and they are so, curious about it. They're looking, gazing upon it, pero hanggang lang sila doon. Hanggang lang sila doon. They cannot, and they have not experienced what we have experienced. So, in that sense, mga kapatid, masabing natin that we are more advantageous in relation to salvation than those in the Old Testament, even the prophets, and even the angels, mga kapatid. That's why, very valuable po itong kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. And we really have to raise that into that kind of value. Now, tingnan po natin ang una. Christians have found what prophets of old had diligently searched. Ito pala ang advantage natin. Nakuha natin, natagpuan natin, of course it's because of the grace of God, natagpuan natin ang hinahanap na hindi matagpuan ng mga propeta sa Lumang Tipan. Tingnan niyo ang verse na ito. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently. Grabe, ano? So, they search diligently. Nagtatanong siguro sila, nag-research sila, basa sila ng basa. Ano ba ang kahulugan nito? Ano bang sinasabi nitong kaligtasan na ito? At kailan ito mangyayari? At bakit ito, o sino mga tao in particular, ang bibigyan nito? Something like that. Okay? They inquired and searched diligently. Sila mismo nag-prophesy. O prophesied of the grace that should come unto you. Sila mismo ang nagsalita tungkol sa biyaya ng Panginoon na darating sa atin, and yet hindi nila alam kung ano ito. And that's the advantage, mga kapatid. So we ought to note, mga kapatid, primero, how did we find it? Paano nga naman? Paano nga natin nakuha ito? Dahil ba nag-anib tayo sa reliyon?
Kaya nasumpungan natin ang salvation? Naku, maling-mali ka na dyan. Dahil ba? Dahil kasi nagsumikap akong gumawa ng mabuti. Hindi talaga ako gumagawa ng kasalanan. Kasinungalingan po yun. Walang taong hindi nagkasala. Alam po natin yon. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Ang isang tao na magmamayabang, nasasabihin niya, wala siyang kasalanan, kaya pwede siya sa langit, nako, doble siya mapunta sa impyerno. You know why? Ang hambog yun. Dahil sabi ng Bible, ang makakapasok sa langit yung mga taong nagpakumbaba. Dahil ang biyaya ng Diyos, disenyo ng Diyos sa mga nagpapakumbaba. Tingnan niyo ang mga talatang ito, which alam ko na paulit-ulit na lang po. Paulit-ulit na lang po ito. Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith. Sa paanong paraan daw? Hindi sa mamagitan ng gawa, but through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Regalo ng Diyos. Dahil ba karapat-dapat tayong bigyan, kaya niregaluhan tayo? Hindi po. It's a gift to the unworthy. Like me, like you. Ganun po yun mga kapatid. It's grace. Kaya nga grace eh. It's the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dito makikita natin mga kapatid, kung nag-examine kayo, kung dati kayo ay nasa mga relihiyon, makikita niyo na ang lahat ng mga relihiyon talagang kontra ang kanilang sinasabi sa sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat ng relihiyon nagsasabi, dapat kang gumawa ng mabuti. It is a religion of do, and do. Pero ang tunay na Christianity, mga kapatid, is done. Tapos na po. Dahil yun nga, tapos na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan, kaya regalo ang kaligtasan, at ito ay matatanggap ng isang taong tunay na mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. When I say mananampalataya, hindi po yun mental assent, ha? Hindi lang sa isipan lang yun, kundi nang marinig natin ang Ebanghelyo, naintindihan natin, una ang kalagayan natin, na talaga tayo walang pag-asa na makapasok sa langit dahil nagkasala tayo at hindi lang doon, by nature, makasalanan tayo. And then, napakinggan natin ang mabuting balita na inibig tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat na ibigin, na yun ang dahilan na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na siyang nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, at matapos mabayaran ang ating kasalanan, sumigaw siya, it is finished. Siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. So, nang mapakinggan natin iyon, nakita natin, hindi pala reliyon ang ating kailangan, kundi itong Kristo na nagbayad ng ating kasalanan. So, we decided to repent from sin. Ayaw na natin sa reliyon. Gusto na natin si Jesus Christ. Nang tayo ay lumapit by faith sa Panginoong Jesucristo, tinawag natin siya, iligtas mo ako, Panginoon, na makasalanan. Nangyari po ang kaligtasang ito. Mga kapatid, hindi po ito alam ng mga prophets in that sense of, nature of salvation. Of course, ang mga prophets, they have faith. They also believe on the Christ that is coming. Pero iba ito, ang nature ng ating kaligtasan. I will be explaining that. Ito po, the Old Testament prophets were certain about the grace of redemption. Sigurado sila. Dahil inihula po nila ito. Sigurado talagang mangyari yung redemption, yung pagtubos. At ito nga ay biyaya na darating talaga. However, ang hindi nila alam, ang naturalesa o the nature of this kind of redemption. Balang araw, magandang pag-aralan yung redemption, mga kapatid. When we come to verse 18 and verse 19 ng 1 Peter, we'll try to have a review on that. There are 3 words na ginamit sa salitang redemption. At kung pag-aralan nyo, napakaganda po yon. Agorazo, exagorazo, and the Greek word lotro. And these are all redemption. At itong mga kapatid, ang nature. The nature of redemption is spiritual. Tandaan po ninyo yan. Alam nyo, ang mga Hudyo noon,
akala nila nang dumating ang Panginoong Jesucristo, ang ililigtas sila sa political bondage. Kasi nga, during the time nang dumating ang Panginoon, nang isinilang ang Panginoon sa libutang ito, ang bansang Hudyo o bansang Israel ay nasasakop ng Roman Empire. At siyempre, inaapi sila, gusto nilang makalaya, akala nila ang dumating na Kristo or Mesiyas, palalayain sila sa political bondage. So, hindi nila alam ang nature ng sinasabi ng Panginoon salvation. Kaya nga magsabi ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, He who commits sin is a servant of sin. Romans chapter 8. Alam niyo, ang nangyari mga kapatid, ang mga Israelita, ang inaakala nila na darating na tagapagligtas, magliligtas sila sa kanila sa political bondage. Subalit ang sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, He who commits sin is a servant of sin. And sabi niya, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Ang nature po ng kaligtasan o ng redemption is spiritual. And you know, ang dala nito ay hindi nga physical, hindi yung parang ang focus ay tungkol lang sa kalayaan nila political, kundi sa kalayaan nila spiritual. Ngayon, ang scope ng salvation na ito, mga kapatid, the scope of salvation is the freedom from the penalty of sin. Freedom from the penalty of sin, and then freedom from the power of sin, and freedom from the presence of sin. So I will explain that to you, mga kapatid. Una, dahil nga binayaran ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, then hindi na nga po tayo hahatulan. The penalty for our sin was settled already by the virtue of the death of Christ. Romans 8:1, siguro ko alam na alam ninyo yan. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, because it was fully paid. And of course, dahil nga dito, mga kapatid, it is really unique kaysa salvation na alam ng mga propeta sa lumang tipan. Okay? Of course, they know that salvation is also eternal, but then itong the power from sin, because of the presence of the Holy Spirit, na sa kanilang kalagayan during that time, the Holy Spirit is just with them, but not in them. Pero sa atin naman, ibang klase talaga ito. I have preached on this already, na nang tayo ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay namatay din kasama ng Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, nang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, namatay din po tayo kasama niya. And that is a unique truth na hindi alam ng mga prophets of old. Hindi po nila alam yon. And then, of course, alam din natin ang itong freedom or liberty from the presence of sin, na ito nga ay mangyayari pagdating ng Panginoong Jesucristo, na kung saan tayong mga tunay na naligtas, tunay na nampalataya sa Panginoon, papalitan po itong ating katawan ng katawang hindi na malulusaw, hindi na mamamatay at hindi na magkakasala. At ito ang living hope na pinag-aralan na nga po natin. That's why the nature of salvation is really spiritual. May isa pang pagkakaiba, mga kapatid. For example, ang mga mananampalataya sa lumang tipan, for example, especially the Jews, the chosen people, they are promised of the kingdom. Literal kingdom na maghari po ang Panginoong Jesucristo sa sanlibutang ito. And so they're looking forward to that. So when they saw
or rather they proclaim the sufferings of Christ and the glory to follow, akala nila ay isa lang ito. Na-explain ko na rin po yan parang mountain, dalawang mountains na they're looking in naka-parallel yung sa kanila, akala nila isang mountain lang. So, itong tinatawag the state or the period of grace, mga kapatid. The period of grace. Now, we are moving now, mga kapatid. Ito po, bali ang kanilang alam lang po nila ang tungkol sa salvation, pero kung kailan ito mangyayari at ang manner ng pagpunta o ng pagdala ng salvation na ito, hindi po nila alam. Ang ibig sabihin ganito, they have a substantial knowledge or a general knowledge of the incarnation of the Lord Jesus Christ, yung pagiging tao ng Panginoong Jesucristo. The prophet Isaiah, kung alam ninyo, ay nag-prophesy po dito tungkol sa the virgin birth ni Christ, di ba? Isaiah chapter 7 verse 14. And then nag-prophesy din siya doon sa Isaiah chapter 9 verse 6 na a son will be given, a child will be born. So, alam nila in a general sense. Subalit ang virgin birth ni Christ, rather the incarnation of Christ, na siya nga ay magkakatawang tao at siya yung magbabayad ng ating kasalanan. And then, ito nga na salvation ay mangyayari sa mga tunay na mananampalataya, they don't have substantial knowledge for this. And that's the reason sabi ko sa inyo, unique po itong kanilang o ang ating salvation na bagamat pinaghula ng mga Old Testament prophets and they have diligently inquired and searched for this, they were not able to know this like what we have known today, mga kapatid. Okay, so I'll be quoting in Isaiah 53. Isa sa mga inula po nila, sabi po dito, surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. And then, of course, the following verse, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, and then the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we were healed. Now, the prophet Isaiah, nagpo-prophesy po nito, naghula po siya, pero hindi rin niya alam. Hindi niya alam kung sino ito. In fact, kung naalala nyo, yung conversion ng eunuch, the conversion of the eunuch, he was quoting this verse in Isaiah chapter 53 verse 7. And then, itong conversion ng eunuch, ganito pong nangyari. Istorya ko na lang po siguro, hindi ko makita sa screen eh. Ito na istorya ko po sa inyo. Ito si Philip, mga kapatid, evangelist Philip, ay inutusan ng banal na espiritu. Na siya po ay kausapin yung eunuch na nakasakay sa karwahe, dumaan po siya. And then, pag akyat po doon ni Philip, nakita niya nagbabasa ng Bible, ng Old Testament, itong eunuch. At ang dako na binabasa niya, ito po, the place in the scripture, sabi dito, which he read was this, he was led as a sheep to the slaughter. Yung binasa natin kanina sa Isaiah 53 verse 7. So ang usapan po dyan, nagtanong itong eunuch, sabi ng eunuch, sino bang sinasabi dito? Siya ba ito na nagsasalita? Siya ba itong sinasabi dito? O mayroong siyang tinutukoy na iba? So hindi nga nila maintindihan ito. And you know, Philip, ipinaliwanag sa kanya, si Jesus Christ ito. Si Jesus Christ. So makita natin mga kapatid, bagamat itong mga propeta sa lumang tipan ay nagsipaghula nga sila tungkol sa kaligtasan na darating sa atin, na biyaya ito ng Panginoon, and yet, hindi nga po nila alam ito. At lalo hindi nila na-experience the way we experience it. Okay?
The way we experience it. I will be explaining that. So, ang pangalawa mga kapatid, Christians have seen and tasted what angels desire to look into. Doon sabi na basa natin kanina. Ang mga angeles, the angels, they gaze on the salvation. Of course, siguro ko naghanga sila, nagtaka sila. Bakit kailangang bumaba ang bugtong na anak ng Diyos? Maybe they wondered. Di ba? Lalo na nang makita nila ang Son of God na nababayubay doon sa cross ng Kalbaryo. And still, they wondered. And they wanted to know, gusto nilang malaman, maintindihan, itong inihula na magkakaroon ng tagapagligtas at yun nga ay ililigtas ang tinatawag dito mga the Gentile nations. Anyway, it's good to know this in a very specific na pagpapaintindi na mga kapatid, wala sana tayo, hindi sana tayo kasama dito kung sa plan. Hindi tayo. Salvation is of the Jews. Tandaan po ninyo yan. And yet, dahil nga sa pag-reject ng mga Hudyo sa Panginoong Jesucristo, then dumating po sa atin ang kaligtasan. Of course, alam naman natin, it is within the plan of God. Pagbasa mo sa Romans chapter 14, nandoon na kinokot ang sinabi sa Hosea na talagang ito nga sila, maliligtas ang mga Gentile nations. So, nasa plan nga yun ng Panginoon. But to be incorporated in the body of Christ, mga kapatid, that is really a great, unique type of salvation. To be incorporated in the body of Christ. Wala po niya sa lumang tipan, mga kapatid. And I'm telling you, na ang mga mananampalataya sa lumang tipan, tinatawag mga saints, ito po sila mga kapatid, they are not incorporated in the body of Christ, which is the church. Okay? Hindi katulad ng mga mananampalataya ngayon in the New Testament that we become part of the body of Christ. The angels do not know that. Even the prophets of old who prophesied did not know that. So, ang napakaganda pa, mga kapatid, at ito ngayon ang pinapakita ko sa inyo, the angels did not experience the joy that we have experienced when salvation come to us. Hindi po nila na-experience ito. Ang mga angels, hindi naman sila nagkasala, so they have not experienced the redemption. Pero tayo, na para tayong uhaw na uhaw at gusto na nating makainom, and then bigla dumating yung tubig na napakalamig. At talagang overwhelming ang joy natin na dumating sa atin itong water of life that really satisfy the inner being of our lives. Mga kapatid, I tell you, this is more of an experience more than a doctrine. I'm not saying na hindi natin alam ang doktrina, pero sinasabi ko nga sa inyo, doctrine that cannot be produced in an experience, tantamounts to nothing. Sa ulo lang po kasi yon. But ang mga tunay na mananampalataya, they have experienced, just like what we have read or what we have studied last night. They have experienced in the midst of suffering, sa gitna ng kanilang mga kahirapan, they are rejoicing with inexpressible joy. Grabe po yun, mga kapatid. And that the angels do not know it. So mayroong awit dito na medyo actually naging noon isa sa mga inaawit ko rin. Itong awit, I'll just read that to you. There is singing up in heaven such as we have never known, where the angels sing the praises of the Lamb upon the throne. Their sweet harps are always tuneful, and their voices always clear. Oh, that we might be more like them while we serve the Master here. Holy, holy is what the angels sing.
and I expect to help them make the courts of heaven ring. But when I sing redemption story, they will fold their wings, for angels never felt the joy that our salvation brings. Totoo po yan mga kapatid. Ah, ang maawit lang ng mga angels, they can only sing, Holy, Holy is what the angels sing. Yun lang kaya lang iawitin. But they could not sing redemption story. Kaya sabi dito, but when I sing redemption story, they will fold their wings. For angels never felt the joy that our salvation brings. And then of course, the second stanza dyan, but I hear another anthem, blending voices clear and strong. Unto him who has redeemed us and has bought us is the song. We have come through tribulations to this land so fair and bright. In the fountain freely flowing, He has made our garments white. Hindi naka-experience siya ang mga angels nito that they were washed in that fountain, the fountain of blood ni Jesus Christ. They have not experienced being washed from their sin dahil hindi nga sila nagkasala. Pero tayo na talagang nakaranas ng grabing kabigatan at karumihan ng kasalanan nang tayo hinugasan ng Panginoon ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, that is very, very blissful experience. Maybe hindi mo naramdaman, mga kapatid, hindi naman siguro sa parang emotion per se, but the reality is, katulad ko na dumaan sa grabing kasamaan, that night that the Lord saved me, that night that the Lord washed me from my sin, mga kapatid, para akong nabunutan ng grabing tinik sa dibdib. Nawala yon. Gumaan po talaga ang pakiramdam. That's not emotionalism per se. That's a reality kasi naramdaman ko na rin, mga kapatid, ang sobrang pagkamiserable dahil sa kasalanan. And yet, when the Lord has forgiven me, when the Lord washed me from my sin, that's great, great experience. Okay, so, ang last stanza, maganda ito kung if you can join me, sabi dito, although I'm not an angel, yet I know that over there, I will join a blessed chorus that the angels cannot share. I will sing about my Savior, who upon dark Calvary really pardoned my transgressions, died to set a sinner free. Kahit na hindi magandang boses ko pagdating sa langit, aawitin ko talaga yon, mga kapatid. That I am redeemed by the blood of Christ. Oh, grabe po yan. Ha? I am redeemed by the blood of Jesus Christ. I will sing that. Baka doon sa langit, baguhin na rin ng Panginoon ang ating vocal cords. At makapag-awit na tayo talaga. Ha, mga kapatid? So anyway, patapos na po tayo. Why did the Apostle Paul highlight this advantage? I believe, for us to value greatly the salvation that we have, dahil ang kaligtasan na ito, mga kapatid, ay trinabaho ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pagbigay niya ng kanyang buhay at dugo para sa atin. It's really, really very valuable. May tendency po tayo, mga kapatid at mga kaibigan, may tendency po na dahil libre ang kaligtasan, regalo lang, akala natin mura o mumurahin. That is not true. Kung bakit libre po ito, dahil hindi natin kaya. Kung bakit ibinigay na lang, dahil hindi naman natin kayang trabahuin, nibilhin. Binili ito ng dugo ng Panginoong Jesucristo. And it's really great salvation. Do not neglect that. How shall you escape if you neglect so great salvation? Paano ka makatakas sa impyerno?
Kung, akala mo ito, reliyon lang yan, if you neglect so great salvation na ibinibigay ng Panginoon sa mga nagpapakumbaba sa kanyang harapan, then, nako mga kapatid, nakakapangilabot ang darating. So the effect nito, we will be glad to be counted worthy to suffer for Christ's sake, for the salvation of others also, by the power of the Holy Spirit. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang kalagayan natin na mayroong mga kahirapan dahil sa Panginoong Jesucristo, then gamitin ito ng Panginoon para maging conduit of blessings tayo para sa iba. Wala na sigurong napakagandang ambisyon mga kapatid, kundi na kung ikaw ay naligtas, maging ambisyon mo sana na gamitin ka rin ng Panginoon na maging daanan para maligtas din ng iba. Wala na siguro mas magandang ambisyon. Mag-ambisyon ka, gusto kong magkapera, gusto kong maging sikat. Eh, pag namatay ka, wala na yung pera mo. Oh. So, the best ambition, mga kapatid, I believe, is how, by the grace of the Lord, we can duplicate our life.